What if nabayaran ng bangko si SMDC tapos hindi ka pa turnover? Imagine, nagbabayad ka ng property na may interest pero hindi mo pa napapakinabangan yung property. 'Di ba ang sakit? Kasi may nag PM sa akin last time regarding po sa Cheerful Homes 2. Hindi ko po ito kliyente, pero kasi may mga kliyente rin po ako, may mga kliyente po ako sa Cheerful Homes 2. Napanood niyo po yung aking site visit last time. Ito po, sa mga hindi po nakakapanood, panoorin niyo po iyan. Napanood niyo po yung vlog ko na yan, and then nagtatanong siya kung kailan ba talaga ang turnover. Okay? Kailan ba talaga ang turnover? Kabayan ka, updates kayo ito po, no? To be honest, tumawag din kasi ako sa SMDC, sa office, sa customer service, para alamin ko rin po yung mga status ng mga bahay ng mga kliyente ko, because pakati po na ating nakabawi yan na parang syempre, since yung ibang kliyente natin ay nasa ibang lugar, tayo po ay nasa Pilipinas, parang tayo makipag-usap sa turnover or customer service. So sabi ng iba kasi napunta ako, okay na yung property. Napunta ako isa-isa yung bahay, parang more on finishing na lang talaga yung kulang. So sabi ng isa kong nakausap sa customer service, sabi niya parang etong property na ito, possible po yun na ang turnover ay August to December. So, ibig sabihin within this year. Okay? Ngayon, kabayan ka, updates ganito, halimbawa, natapos na po ang down payment nyo, syempre mag-abang financing na kayo. Bago ho kayo mag-apply ng bank financing, I suggest, tanungin nyo muna kung ano ba ang estado ng property hinuhulog-hulugan nyo. Oo. Kasi ako, kabayan ka, updates, marami akong nakapila for bank financing. No? Marami akong nakapila. And hindi ako magpapakipokrito at sasabihin ko sa inyo na talagang pabor sa akin na matapos ko na po yung loan sa bangko para bayad na po si SMDC, di ba? Just ko, let's face it, come on. Ganun talaga. So, parang wala ng problema, di ayusin na po natin yung bangko. What if nabayaran ng bangko si SMDC tapos hindi ka pa turnover? Imagine, nagbabayad ka ng property na may interest pero hindi mo pa napapakinabangan yung property. 'Di ba ang sakit? So, yung po yung sumbong sa atin ng isang kliyente na hindi ko actually hindi ko nalaman yung pangalan niya, no, as much as I want to help this person. Actually, kamag-anak po siya nung kliyente. Hindi ko naman alam paano kasi una sa lahat hindi po ako consultant niya. Pangalawa, dahil hindi nga po ako consultant niya, hindi ko pwedeng masilip yung account na yun dahil syempre may data privacy, no? Ewan ko naman kasi sa mga iba mga consultants, Diyos ko Lord. Ano ba naman yung simpleng tatawagan mo lang naman yung customer service, hindi pa magawa. O kahit naman siguro nakakasign ka na, pwede mo namang itawag pa rin yun para matulungan lang yung kliyente. Anyways, yun po, parang nangyari, kabayan ka, updates, naisipan parang nagbabayad sila ng interest na hindi pa turnover. Okay? So, sabi ng customer service, July po ang turnover. Until now, parang wala pa rin petsa. Okay? So, sa naming buwan, yes, pero kailangan talaga kasi may petsa. Importante yung petsa, yung numero po ng buwan, kung kailan yung turnover. No? So, November na bayaran ng bangko si SMDC, December, January, 8 months, nagbabayad. May interest pero hindi pa rin nakapakinabangan. So, naawa ako, kabayan ka, updates. Sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga kliyente diyan na kasalukuyang naguhulog-hulog din ng property, or di kaya malapit na po ang last month ng down payment, please tanungin niyo muna kung ano na ho ba ang estado ng inyong property.
O for example, siguro gold na lang. September 20 ang turnover or target completion ng gold. September 20 ng inyong last month ng down payment. Ngayon, itanong nyo muna kung complete na ba, ready na ba for turnover, ganyan. Ngayon, kung ready na for turnover, pwede mo na ayusin yung bank financing mo. Pero kung di pa ready, wag muna kayo mag-ayos ng bank financing. Kasi, mahirap kabayan kapits talaga na parang lalo na sa mga may plano magpa-Airbnb, nagbabayad ka ng monthly mo, tapos hindi mo pa napapa-Airbnb yung property simply because hindi pa nakapag-turnover. So, I suggest, alamin ang estado ng property hinuhulugulugan before kayo mag-proceed sa bank financing. Kasi, yun po, if in case na hindi pa ready yung property, o di tuloy-tuloy yung bayad muna. Or mag-stop payment ka. O stop payment ka, siguro pagandaan mo muna yung mga bank charges, yung mga pang furnitures mo. Okay? Kahit pa sabihin siguro natin kabayan ka updates na may mga bank, kasi may mga promo ang mga bangko minsan parang walang bank charges, ganyan. So, apply ka na para pasukan na. Wala kang bank charges, nakapag-apply ka nga. Nagbabayad ka nga ng monthly, pero hindi pa turnover. Ang intention mo pang Airbnb. O, saan mo kukunin yung monthly mo sa bangko? Diba? So, tayo pa rin po ang kawawa. So, I suggest kabayan ka updates, kung kayo po ay malapit na mismo sa last month ng inyong hinuhulog-hulugang property, pero hindi pa po tapos ang inyong property, mas mainam na tumawag po muna kayo sa customer service or mag-email sa customer service para malaman kung ano na ba, may bago bang turnover date. Kung may bagong turnover date, okay, sige. Hindi muna ako mag-apply ng bangko. Magtutuloy-tuloy muna ako sa pagbabayad ng aking monthly DP para mabawasan yung balanse. O dililiit yung balanse sa bangko. Siguro magi-stop payment po muna ako para mapag-ipunan ko muna yung mga bank charges, furnitures. Hindi rin biro yung mga presyo ng Kung inaakala nyo kabayan ka updates, parang tapos na yung yun na yung naalala ko lang before na yung pinsan ko, may kinuha siyang property, ibang developer. Nung nag-i-issue nga siya ng cheque ng kanyang mga down payment, mga lump sum, parang, totoo ba to? Totoo ba to mabayaran ko ba? May mga ganun sila mga moments. Though, ang plano naman kasi doon, babayaran po mismo or gagamitin ng mga anak nila. Pero kapag, alam mo yun, tipo nagsusulat ka ng mga ng mga cheque, ganyan, na parang may lump sum pang ganito, parang, babayaran ko ba to? Oo. May mga ganun eh. But, kabayan ka update sa akin, kaya nga po tayo may SMDC podcast, no? Para nai-inform, no, yung ibang mga kliyente natin na ano nga ba magandang gawin kapag malapit na nga po tayo mag-bank financing. Mag-a-apply na ba ako? Kasi kinukulit ako ng BDO. Oy, please tayo sa mga BDO ha. Oo, kaya na Ma'am Glacy, hello. Hello po. Oo, may mapapasa ako sa iyo, Miss Glacy, huwag ka mag-alala. Baka nakikinig yung mga taga-BDO, sabihin, ano ba si Sir Justin? Ba't naman ganyan yan? Ako, pinapaliwanag ko lang po kabayan ka updates, no? Kasi ayoko kasi balang araw, masisisi ako ng kliyente na parang kasalanan ko na naman. Oo, so baka medyo doon lang po ako talaga medyo talaga nag tawag ito? Nag-worry. Kasi kung susuotin mo rin naman ang sapatos ng kliyente mo, maiintindihan mo rin sila. Hindi nila basta lang nilalabas yung pera. Hindi lang sila basta-basta, alam mo yun, naghihirapan yan. And syempre, kailangan, dapat talaga, may pagpaplano sa babayad. Wag maging wais muna tayo, kabayan ka updates. 'Di ba? So, yun po yung tinutukoy ko. Again, uulitin ko po sa lahat po ng mga kliyente na malapit na mag last month ng down payment,
Okay? Huwag munang mag-decide na mag-ayos ng bangko. Alamin muna kung ready for turnover na ba ang inyong property. Pag ready for turnover na, that's the time na mag-ayos ng bank financing.